Mami, masasabi mo sa ikalimang buwan ni Baby JR na isa siyang businessman. Okay lang, Mami. Sama ko to sa shoot, Mami. Wow! So, ito, Mami, yung pera. Wow! Oh, yan. Panggaw ni Ate Tisha. Wow, Daddy, sobra-sobra naman to. Ay, wow! So, ang team po pala namin ngayon ay Boss Baby! Ito ay kapartner ni Ate Tisha sa JS Pom. Palagdag mo yan, ha? Ay, humalik! Laplapan tayo! Okay guys, so ngayong araw na to ay kalimang buwan po ng ating Baby JR. So mapapansin nyo po sa unang buwan niya, yan po yung kanyang picture. Pangalawang buwan, pangatlong buwan at pang-apat po niyang buwan at isa po siyang piloto. Ngayon naman po ang anak ko ay isa po siyang negosyante. So abangan nyo po ang shoot namin ngayon para sa aking businessman na anak na si JR. Yan ang cute ng sapatos niyo, nakabili ko kanina sa mall yung kanyang sapatos. Ito yung kanyang black shoes, then meron din po siyang shades. At syempre, dahil siya isang negosyante, ngayon po, lalabas po tayo ng pera. Syempre, pag isa kang negosyante, syempre, kailangan may pera ka, di ba? So, ito, nagbili din po ako ng Volt. Ayan. So, ito yung Volt na yan. Magagamit ito ni Baby JR sa shoot kasi negosyante nga po. At meron din po ako ditong ilalabas na dito po natin siya ilalagay sa Volt. Meron po tayong 1,000,000 para sa photoshoot ni Baby JR na ilalagay natin dito sa Volt. Ito kasing shoot na to, gusto ko, syempre, negosyante si JR. Syempre, pag negosyante, dapat may Volt, may pera. So, yung team is about business. Gusto ko lang ipakita sa inyo na gusto ko makita to ni JR balang araw na ganyan kataas yung pangarap ko sa kanya. Na pangarap ko sa kanya na maging isang successful siya negosyante o kung ano mang gusto niya sa buhay niya. So, gusto ko isang araw mapapanood to ni JR pag siya lumaki na, nagkaisip na sobrang taas ng pangarap ko para sa kanya. At gusto ko si JR ay maging katulad niya ako na porsigido sa buhay, na lahat tutupad din para sa mga anak dahil gusto ko si JR isang araw mas mahigitan niya ako sa pagiging tatay niya, sa magiging pamilya niya. Itong bit-bit ko 1,000,000 na to ngayong araw na to, ilalagay ko to sa Volt, gagamitin namin sa shoot, pero ito ipambabayad ko din naman ito sa remaining balance ko kay engineer para doon sa pinapagawa kong resort ni Baby JR. So yung perang yan is para kay Baby JR na pangakapatid. Wala tayong sinasay na pera, wala akong luho na kahit ano para sa sarili ko. Ang tanging luho ko lang para sa mga anak ko. Ngayong araw na to may photoshoot kami. Di ko alam kung nakaligo na si JR. Mami! Ba? Maanghang yung kinain. Amoy tuna si Mami. Amoy isda, lansa. Kumain niya na tuna. Tuna itlog. So, Mami, masasabi mo sa ikalimang buwan ni Baby JR na isa siyang businessman. Ang hirap maghahat ng shades na kasya sa kanya. Okay. Mami, may sabihin ako sa'yo. Okay lang, Mami. Sama ko to sa shoot, ha? Ito, Mami. Oh. Mami. Wow! So, ito, Mami, yung pera. Oh. Gagamitin natin ito sa shoot ni Baby Sa shoot JR. ba? Siyempre, ganyan din tayo kay Baby Bella nung siya'y bata. Yung kina Ate Tisha naman, sa mga nagsasabi pala, Mami, na bakit daw wala si Tisha at si Jacob. Aba? Teka lang, yung salamin ko, okay, nahihirapan makakita. Kunin ko? Sige. Sige. Mami, explain mo nga yung mga nag-comment sa comment section na bakit daw si Baby JR ang inuna ko, kumpara kina Tisha at Jacob, bakit mas nauna pa yun, magkabila. Pero Mami, explain mo muna sa kanila, kunin ko muna yung salamin mo. Hindi, kasi hindi naman ni Daddy, kung tutusin, hindi naman ni Daddy obligasyon si Tisha tsaka si Jacob. Pero grateful na nga ako for the fact na tumatayo siyang ama kay Tisha, kay Jacob. Alam nyo, isang bagay na sa dami-rami naming mga hindi pinagkakasunduan, pero grabe, sobrang humahanga ako kay Daddy kung paano niya mahalin si Tisha tsaka si Jacob. Tapos, kailanman hindi niya pinaramdam kay Tisha at kay Jacob na hindi niya sila tunay na anak. Kung ano yung treatment ni Daddy kay JR tsaka kay Baby Bella, ganun din si Daddy kay Tisha at tsaka kay Jacob. Lalo na kapag may mga gusto or may mga needs ang mga anak ko, si Daddy Luther talaga, hindi pa man nagsasabi si Tisha tsaka si Jacob pag nakita niya na, oh, medyo may potential si Tisha sa ganito, may potential si Jacob sa ganito. Hindi pa man nagsasabi yung mga bata kasi hindi sila marunong manghingi. Ayan, thank you, Daddy. Ay, teka lang, lilinisan ko muna. Ay, binibili na ni Daddy. All-out support naman yan si Daddy. Kagaya ngayon, kapag may mga basketball practices si Jacob na, usually sumasabay kasi si Kuya Jacob kila Auntie Nancy. Pero kapag talagang wala sila Auntie, si Daddy talaga naghahatid sundo kay Jacob. Tapos si Ate Tisha, kagaya niya, nung nakita niya na si Ate Tisha may interest sa pagigitara, sa mga music, tagang hindi pa man nagsasabi yung mga bata, gusto niya i-showcase yung mga skills at talents ng mga bata. At, for that said, Bakit? si Ate Tisha kasi ay
kinuha. Kinuha na. Si Ate Tisha kasi daddy ay kinuha na partner sa prom Oh. ni Auntie Nancy at ni Kuya Hek. Pero alam niyo yan, ni Auntie ni Daddy, kailanman hindi nila pinaramdam sa amin na kami iba, na hindi nila kami kadugo. Si Ate Tisha daddy ang nag-design ng magiging prom dress niya. Wow, nabihid mo na. Yun nga, syempre, wala naman kasi ako talagang pera. Alam mo, mahina negosyo. Wala man akong ibang inaasahan. Sa totoo lang, for so many years, wala pa si Daddy Luther. Wala po akong ibang inaasahan na katuwang sa pag-provide ng shelter, ng food, ng mga needs ni Tisha ni Jayco. Mula nung dumating si Daddy Luther, naging mas madali ang buhay ko. Dahil sa lahat ng bagay, ay naasahan ko siya. Lalo na pagdating sa mga bata. Mas spoiled pa nga yung mga anak ko kaysa sa akin yung pagdating kay Daddy. So ngayon, Daddy, kasi sabi ko, babasehan ko dun sa magiging budget. Kasi plano ko sana sa palengke ko na lang sana ipatatahi. Oh. Pero syempre, kasi yun lang din yung kaya ng budget ko. Pero syempre, kasi excited ako para kay Ate Tisha kasi ang galing. Kung makikita mo yung skinetch niya, ang ganda. Sabi ko, kung merong mas malaking budget, mayroon din akong napupusuan na designer na pwedeng mag-materialize yung kay ating dress. Depende sa budget. Baka naman dahil. Bakit? Magkano ba yung gown ni Tisha? Hindi ko pa talaga alam yun. Pero nagtanong-tanong ako dun sa mga ibang mga nagpagawa na inabot daw ng mga 20. Maganda na yun. Hindi ko alam kasi si Tisha, siya yung nag-design ng gown niya. So, si Ate Tisha po pala, magkaka-JS prom na po siya. So, isa po siyang partner at alam niyo, nung batang-bata yan, ito po itsura niya. Nasaksihan ko po yan ang lumaki. As in lahat, halos sa akin na po talaga yung lumaki. At ngayon, dalaga na po. JS prom na po. May kapartner na, sasayaw na. Kumbaga, totoong high school life na. Ang bilis ng panahon. Yung gown niya, so ano itsura ng gown niya? Ipapakita ko sa inyo yung design. Actually, hindi ko muna pinapakita kasi plano ko sana mag-canvas. Syempre, alam ko naman na kinuha lang din naman partner si Ate Tisha. Pero syempre, dahil alam ko naman na love mo rin naman sina Auntie. At si Kuya Hek, alam ko na baka naman pwedeng ilalapit ko naman sa yung kay Tisha na lang. Para makabawas sa gastos nila, Auntie. Basta para kay Ate Tisha, alam mo naman, kagabi nga, di ba? Nag-usap kami ni Ate Tisha, di ba? Ano yung pinag-usapan namin? So, gano'n kami ni Ate Tisha, heart-to-heart talk, ganyan, naiyak sa Ate Tisha. Ganyan kami mag-usap ni Ate Tisha. Kagabi nag-usap kami, may mga bagay na pinag-usapan. Personal life, kasi syempre, ayokong nakikita ang anak ko na malungkot, kaya ayan, kinausap ko. Sige. So, ano ba kailangan mamin mo sa ano? Hindi ko alam, Daddy. Basta alam ko lang talaga yung price range is from 15 to 20 daw. 15 to 20. Ayan. So, wow. 15 to 20. Oh. Magkano to? Di ba, 15 to 20? Oh, yan, panggaw ni Ate Tisha. Wow, Daddy, sobra-sobra naman to. Oo nga, panggaw ni Ate Tisha. Kay Ate Tisha. 50,000? Abay, sabi mo, di, may mga gagamitin pa. Di ba, mga kung ano, di pwede na yung panggaw ni Ate Tisha. Ay, wow! Oo, matutuwa si ate. Panggaw ni Ate Tisha. Basta pa kay Ate Tisha, ha? Wow! Nabawasan yung pera ni Baby JR, pero meron pa naman yata akong cash bag. So, Thank yun na lang yung you. padadagdag ko para sa cash kay Baby JR. Ang saya ko naman. Ayan. Tapos kanina si Ate Tisha na bang problema, amplifier. Sobrang, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam na hindi ko na kailangan mag-isip kung kanino or kung saan ako kukuha. Daddy, sige, ako na bahala, di ba? Mami, ako'y lalabas muna at ako'y kakain muna. Di pa ako nakakain ng almusal, ha? Grabe, sige. Okay na ba yun panggaw ni Ate Tisha? Sobra-sobra to. Okay. Pati shoes at saka makeup Sige. kasama na dito. Makeup, shoes, accessories. Basta bahala na. Sige, Grabe. ako'y kakain muna, mami, at ako'y gutom na. Grabe! Sabi ko na alam nyo, grabe, pagdating talaga sa mga bata, sobrang laking blessing kasi sa totoo lang, before dumating si Daddy Luther, yun nga, kwento ko, ako lang yung gumagawa ng paraan para sa dalawa kong mga anak. Kapag patayo nga ako ng Tisha Live Studio kasi nung iniwan ako nung father nila Tisha, nag-worry ako, paano ko ba talaga bubuhayin itong mga anak ko? Nangutang ako kung kani-kanino para maitayo ang Tisha Live. Nag-aral ako ng pagbubuhok, ng pagme-makeup. And awa naman ng Diyos, hanggang ngayon, eto ako. Tapos yan, dumating si Daddy Luther, lalo na nung at the lowest times na sobrang down na down ako. Alam nyo, eto yung sinasabi ko na
Marami kaming pagkakaguluhan ni Daddy. Marami kaming mga hindi pinagkakasunduan. Pero isang bagay na may pagmamalaki ko talaga sa kanya. Pwedeng may mangyari sa akin bukas. Pwedeng mawala ako. Pero confident ako na si Daddy Luther hindi niya pababayaan. Si Ate Tisha tsaka si Kuya Jacob. Talagang naramdaman ko yun. Ramdaman naman yun bilang isang ina. Kapag may mga taong ayaw sa mga anak mo. Pag may mga taong hindi welcome ang mga anak mo. Pero si Daddy, lalo na kay Jacob. Si Jacob kasi, minsan, naiiyak ako. Kasi, there's this part sa anak ko na kita ko na naghahanap siya ng father figure. Naghahanap siya ng masasandalan. Kasi mami niya ako babae ako diba? Pero alam mo, habang pinagmamasan ko sila ni Daddy Luther, alam niyo po, kung mapapansin niyo dati si Jacob mahihain. Tapos para siyang nakatingin ng lagi. Pero ngayon, makulit na siya, masaya na siya. Parang yung mga anak ko nabuo. Nabuo sila. Kahit si Ate Tisha, nabuo sila. Dahil para kaming naging isang buong pamilya na hindi man perpekto, pero si Daddy Luther is everything that we need him to be. And then, everybody in this family, kumbaga nakakapag-contribute ng happiness nitong pamilya namin. Kaya sobrang grateful ako. Talagang ibinigay siya sa akin ni Lord. Ayan. O ano? Kala ko ba kakain ka? Mapapanood mo yung drama ko dyan sa vlog. Wala, ano ito? Ako sumubo lang kasi kailangan natin umalis at hinintay na tayo doon. Yes. Makapapanood mo yung drama ko sa vlog. Pero may thank drama, ba't you. ka naiyak? Wala, kasi alam mo naman, ang hina ng negosyo ko. Makikita niyo yung gown ni Ate Tisha. Proud na proud po namin i-share na siya yung nag-design niya. Tapos dahil kay Daddy, matutupad. Sabi ko nga, Hindi, showcase namin. Pagkulang pa, sabi ka sa akin. Hindi, sobra-sobra. Thank you. Sige, taka na. So, ito, suotin na po ni Baby JR to. Ayan. Baby JR! Ayan, excited na ako, Baby JR. Bibihisan ka na ni Mami. So today, si Baby JR ay Boss Baby. Hello, my Boss Baby. So abangan ninyo ang isusuot ni Baby. Siya ay isang Boss Baby. Ang cute! Ang kakainis. Grabe sa mga cute ni Baby JR. Ang pogi. Okay, so papunta na po tayo ngayon sa Guzman Studio para sa photoshoot ni Baby JR! So, on the way na po tayo sa Guzman Studio. May photoshoot po ngayon si Baby JR na ang ikalimang buwan niya. So, ngayong araw na to, after namin pumunta doon, punta naman kami sa SM kasi si Mami daw, bibili daw siya ng susuotin para sa GS ni Ate Tisha. So, yan na po sila. Sa likod sila. Ayaw na sumakay sa car seat. So, yung iba po natin kasama, nakasakay po sila sa Fortuner kasi hindi po kami kasya dito. Kagabi, nag-request si Ate Tisha ng amplifiers. Yung mga amplifier nasa likod po nakasakay doon kasi si Ate Tisha po ay nahihilig po ngayon tumugtog. Magkakameron pa yata ako na rockista. So, mamayang gabi, sinabihan ko po si Wayne na kami mamayang gabi ay seset po kami ng tugtog. So, practice po kami mamaya. Next week ko, andito po sa amin si Nel Manu. Bibisitahin po nila ako ng aming mga kaibigan. So, gusto ko naman, kahit paano, pagpunta sila dito, ay yun, jam-jamming kami, tugtugin namin yung tahanan. Share ko lang pala sa inyo, grabe ang tahanan. Alam niyo ba, bago sumikat yan, bago nila ilabas, sa akin muna niya sinend yan. So, ayan, sinend niya sa akin. Sobrang down to earth nila. Alam mo yung kahit sobrang ano man na narating nila sa buhay. Alam niyo yung lagi nila sinasabi sa akin na ano man na narating sa buhay, stay humble pa din. Kumbaga, natutuwa ako sa kanila pag kausap ko. Lagi lang silang positive. Yan, naiyak na po si Baby JR. Ate Bella, wag mo na makulit ha. Wag mo na makulit, Ate Bella ha. Ano to, Per? Kamusta ka naman? Okay lang ako. Grabe, midnight na midnight kagabi. Ang lakas kumain ito. Pansit Canton ng binakbakan. Kagabi lang, magkasama tayo. Ngayon, magkasama na ulit. Pero Pansit Canton, binakbakan mo kagabi. Tapos kaninang umaga, Pansit Canton na naman. Mahilig ka talaga dun? Kaya Pansit Canton, baka naman. Nakakalungkot lang ang senyoritas ay sarado na kasi unang-una, dyan ko dinate si Mrs. Nung naliligaw pa lang ako sa kanya, dyan ko agad siya unang dinala. Sinayo ko agad siya. Kumbaga, ang senyoritas para naging memorable sa amin. Oh, Birthday ko yun. Birthday mo ba yun? Sinurprise niya ako. Buntis ako. Ayoko maglalabas ng bahay kasi ang laki-laki na ng tiyan ko. July yun. Manganganak na pala ako ng August. Tamad na ako lumabas ng bahay. So, nakapambahay lang ako. Naka-shorts lang ako. Ordinaryong damit. Yun pala ang bongga-bongga ng surprise niya sa akin dyan sa Señoritas, dun sa isang gazebo nila. So, ito, baba na tayo dito. So, dito tayo ngayon sa Guzman Studio. Okay, baba ko na sila Mrs. Jump, dali na, ulan na. Dali, baba na, anak. So, papasok na kami sa loob. Ito, ibababa ko to. So, start na po na aming photoshoot ngayon. So, dito tayo ngayon sa Guzman Studio. Photoshoot na ulit ni Baby JR. Hello! Hi. Hi po! Mister, pwede na ba ito, itong bolt? Wow, talaga ng effort pa sa vault ha. Uy, labas kayo dito! Labas kayo dito, huwag kayo mahiya. Bakit kayo Para nahihiya? exposure!
more! Okay, so ang team po pala namin ngayon ay Boss Baby! So ito po ang ball. Oh, photoshoot muna. Isa kang negosyante ngayong araw na to. Negosyante ka ngayon. Ba't ang ingay mo? Ang ingay nakasagot naman niyo. Oh. Isa po siyang businessman ngayon. Ano gusto mo negosyo? Ano gusto mo magtayo ng restaurant? Go, JR! O alam, magsapatos ka na anak. Kaba sayang sapatos mo. Nagagamit mo pa yung sa elementary mo. O, suotin mo yung shades mo. Ano? Wow! Naka-shades si JR. O, biglang tumigil o. Pogi! Siya po ngayong araw na to si Boss Baby. Ikaw ang boss. Naka-shades ka naman. Huwag ka na umiyak anak. O, kita mo. Magkatulad tayo anak o. Ikaw ang boss ko ngayon. O, dito ka naman kay Miss Thea. Oh, ang bigat. Kaya. Parang, Uy! So, si Baby Jer, nakatulog na po siya. Miss Thea, game na po. game na. Ayun. Ang cute. Yung sapatos, isuot yung sapatos. Yan, suot mo yung shades. Anak, ang pogi-pogi mo. So, siya po ngayon ay Boss Tumawa Baby. pa na lang na. Ano, Boss Baby? Gising na. May transaction ka pa, Boss Baby. Okay, so nag-chat na po si Ate Tisha. Daddy, yung amplifier po. So, papunta na muna tayo kay Ate Tisha kasi may tugtog po siya ngayon. So, nasa po yung kanyang amplifier. Di po sila mapagsimula dahil syempre late na naman tayo. Katapos na yung shoot namin at sobrang traffic pa. Tawag ako sa Ate Tisha. Ate? Ate, malapit na ako ha. Sobrang traffic lang. Okay po. Okay, bye. Daddy, Yes, Daddy, ate. pwede magpa-picture si Erica Kanino? sa'yo? Aba, sige, pwede ah. Sige, bye! Okay po. Bye-bye. Papapicture daw sa akin yung mga klase. So ito, punta na po tayo ngayon kay Ate Tisha. Let's go! Nandito na tayo ngayon sa bahay ng klase ni Ate Tisha. So dito sila nagpa-practice ng tugtog. So yan, kunin ko na yung speaker sa likod. Ba, hindi nakasagot ah. Ito yung speaker. So ito yung isang speaker. Then, ito pa yung isang speaker. Okay? Dali natin ito sa loob. Ate Tisha, oh. Isa lang po. Isa lang? Dito ba kayo natugtog? Teka lang, Ate Tisha, anong pangalan ng banda nyo? Wala. Gusto ko pangalan ng banda nyo yung Mighty Band. Ayan yung Mighty Band. Ate Tisha, galingan mo ha. Shoutout po sa mga klase ni Ate Tisha. Erica, paluan mo ng isa. Huling sayaw. O intro. Ate Tisha, huling sayaw. Galing oh. Oh, stop! Bye-bye! Alis na kami! So, yan, muna namin na SM. Bye, guys! So, naiyak na po ngayon si Baby JR. Baby JR, magpahinga ka na muna sa bahay, ha? Kung kasama ko na sa SM si Mami. Punta lang kami ng SM, ha? Bye-bye! Okay, so nandito na tayo guys sa SM City Lucena. Ayan, ako ang pinag-drive ni Daddy kasi siya daw ay tired. Sarap tulog oh. Baka nagtutulong na yung laway niyan. Daddy, wake up na, we're here. Welcome to the magical world of SM. Sakit ng ulo ko, Mami. So, ngayon ay maghahanap tayo ng mga accessories at saka sa mga excited lang ako na maghanap ng mga susuotin para sa nalalapit na prom. Ayan, umaatras po tayo. Sinusubok talaga ang ating driving skills dito. Kasi yung dilim, hindi ko makita ng maayos. So, siya talaga yung nakaabang dun eh. It wasn't meant for us. Hindi kasi meant to be. Alam niyo yun, pag hindi para sa'yo, hindi para sa'yo. Huwag mong pagpipilitan. Kapag merong taken na, taken na. Huwag mo nang lalandiin pa. May iba na yun. Okay, so dito na kami ngayon sa SM. Hi, nako po. Mami Susi, thank you, pinag-drive mo ako. Ano muna natin gagawin dito ngayon sa SM, Mami? Ay, hanap nga tayo ng damit. Hanap muna tayo ng damit bago kumain. Papa-picture daw, Daddy. 1, 2, 3. Bye. Thank you. Papasok na kami ngayon sa SM. At kami po ay bibili ng damit bago kumain. Thank you po. Ingat Salamat. po. Thank you. Thank you. Ba't Saan tayo? kami nagsisprint si Ma-Adre? Saan tayo punta? Dep Store? Yes, Dep Store. Dep Store muna tayo. Sige. Yes. At kami maghahanap na susuotin namin para sa Jess Prom na Ate Tisha. Pantaas na bibili ko. Pwede pa itong pants ko. Ayun, oh. Hawak kamay daw. Hawak kamay daw. O, dito tayo. Pang American size. Mami, oh. Pwede to. Maganda to. Polo. So, ito bagay ito sa akin, oh. Suotin ko nga. Okay.
So ano mga kailangan mo, bili mo na lahat ng mga kailangan mong damit para sa JS natin Tisha. Basta ako, gusto ko ito ang suot ko. Kasi syempre, gusto ko black lang talaga. Kung parang komportable ako, walang iba susuot, ibang kulay. Ano ba suotin mo? Nakapula ka ba? Hindi. Titingin pa. Yung mga bibili mo sa labas ng dep store. So, bayad ko na muna to. Saan dito ang counter? Yeah. Ayun. So, babayad ko naman ito dito sa cashier. So, ito yung mga t-shirt ko. Wala bang sale to? Check mo, baka may sale. Basta kinuha ko lang yan eh. So, ito yung ginagamit namin sabon para kay Baby JR. Regular price lahat. Okay. Sabi yung mga t-shirt ko, 9,500 agad eh. Pero ang dami naman ano. Dito naman tayo sa mugs. Anong kailangan mo dyan? Na-invite po siya ng JS prom eh. So, sasayaw po yung misis ko. Ay, hindi ba? Ay, hindi. Ginujoke lang yan yung anak namin. Patan kami ng JS prom ng anak namin. Iba ang dating mo dyan, mami. Parang artista dyan. Talaga face of the night ka dun. Ba't ako kailangan maging face of the night? Sira ka talaga eh. Wala kasi akong type. Saan tayo makakabili ng mga type mo? It's okay. Kung wala naman ako mabili ngayon, hindi ko naman kailangan bumili. Ang gusto ko lang talaga, si daddy talaga yung makabili. Eh di ngayon, ang next naman natin ay sa gusto kumain. Anong kine-crave mo? Yung gusto na puso mo, gusto na isip mo. Kailangan tugmayan eh. Ay, ganun. Oh. Ano ikaw ba namang crave mo? Kung anong kine-crave mo, hindi na kine-crave ko. Tokyo lang. Tokyo. Sige, tara dun. Tokyo. Tapos, bili tayo ng food ni Baby JR. How long have you been here in the Philippines? 1 month ago. I will take you to Tokyo. Akin na muna yan. Ako muna maghahawak nun. What? I can't understand you. Change topic. Change topic. We're gonna ask if they have unlimited rice. Ako na It's all good. maghahawak na ito. Merong pansit canton. Wala silang pancit canton. Pero they have ramen. Ramen. Yeah. Yeah, or do you want unlimited rice? Oh yun. Limited rice. Unlimited. Where does your name come from? From Spain. From Spain. Yes. Did it travel on a plane? Change topic. Ngayong gabi daw, ang gusto raw ni Madrid ay unlimited rice sa Unlimited Tokyo. Every time na nandito kami sa SM, dito kami kumakain sa Tokyo. Parang hindi ako na uumay. Ako dati, tiga Tokyo ako dati. Talaga? So you're from Japan? Slightly used. Arigato gozaimasu. Arigato. Do you prefer chicken? Chicken. Isang chicken teriyaki, bento for Madrigal, Coke. Coke. So while we're waiting for the food, I am gonna run to National Bookstore kasi bibilhin ko yung project ni Kuya Jacob. You talk to Madrigal. Sir, magpapalings ka. Ano, wala? Wala kang nakita? Wala, Sa dito. department store ako magta-try mamaya pagkatapos kumain. Kasi on the way naman. And then daan na rin tayo sa food ni JR. Grabe, ang lakas kumain ng ating baby. Alam mo, Topper? Ano pangalan? Topper. It's Topher. Topper. Madrid. Parang tofu. Madrid. Ang apelyido niya, pang mayaman ano. Pero ako, Hindi ka mahirap. Alam mo, hindi nasusukat sa pera ang hirap o yaman. Basta mabuti kang tao, yun ang tunay na kayamanan. Dami mong pera, samahan mo nang galing. Sa pinaka-the best, madami mo nayayabangan sa'yo, madami mo nayayabangan sa akin, madami mo nayayaw sa akin, pero mahalaga, wala akong tinatapakan na tao. So, mga nayayabangan sa akin, mga nagagalit sa akin, yung mga taong inggit sa akin. Naniniwala ako kasi it's not always about inggit. Merong mga tao talaga na hindi lang talaga nila kayang maging masaya para sa ibang tao. Yup. At saka sobrang miserable nila na palaging problema yung iniisip nila problema. Like they have a problem for every solution. Di ba? Imbes na there's a solution for every problem, they have a problem for every solution. At never na natatapos yung negativity, yung lungkot, yung galit. So, hayaan mo lang sila. Basta Hindi yun kasi ikaw... mami, ano. Naniniwala ako na yung mga taong ganun sa akin, naiingit, nagagalit, hindi ko naman kilala. Sa napapanood nila sa akin, yun yung mga galit nila sa sarili na hindi nila magawa na nagagawa ko. Possible. Pero there are also may mga tao na sometimes pag nalaman mo yung root or kung ano yung pinagmula nila, minsan may matinding pinagdaanan ng mga tao kung bakit sila they act a certain way o bakit sila ganon. There are deeper things na we don't know about. Iba-iba tayo. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Basta maging mabait lang tayo. Just be kind to everybody. Kasi you don't know kung ano yung battle na fina-fight ng isang tao. Pero ito na yung pagkain natin. Ayan na. Kaya ito lang masasabi ko, ito na ating pagkain. Ito pero sa'yo to. Picture tayo. So, syempre mami, bless the food muna. Father and Son of the Holy Spirit, Amen. Bless us, O Lord, and these thy gifts which we are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Father and Son. Kain na na. O ito guys, busog na ako. Ubus na po itong pagkain ko. So let's go daddy kasi ubos na ang food ni JR. Tapos bibili tayo siguro ng maliit na milk lang for maghapon bukas kasi wala tayo. Paghahanap tayo ng... Mami, oh, Yes. diaper ni JR. Ubus na.
Thank you! EQ. Then Yes. yung kanyang Gerber, kasi si JR po ay 5 buwan na. At siya po ngayon ay kumakain na 6 na carrots, so mixed vegetables, Tapos, 6 na banana. 24 pieces na Gerber para kay Baby JR. And then, Tapos kuha tayo mami ng Cerelac para sa kanya. so ito lang yung may sample pack nila. Sige, okay lang. Ito daw yung 1,000 plus lang. Hindi pa Pero, yung malaking binili mo. ay, susubukan muna natin kung hiyang. So, subukan natin yung kanyang bagong gatas ngayon kung magkakaigi siya. Okay, so nakabili na ako ng pagkain at diaper ni Baby JR. So ngayon, sunduin naman natin sa Ate Tisha ngayon kasi hindi pa tapos yung banda nila. Maya tapos na yun, kaya sunduin na natin. Tara, sasakay ko na itong mga pinamili ko. Yan, lagay natin dito. Kuya, thank you. Salamat. Nasaan si Mrs. Sasala? Wala na. Sakay na dali. Wala na. Nakabili tayo ng food ni JR, diaper, project ni Kuya Jacob, damit ni Daddy. So, we're fulfilled. Magkakalkal na lang ako ng kung anong meron sa bahay. Baby JR! Naliligo. Nandito na si Daddy. Ito yung diaper ni JR. So, ito yung gatas si JR na susubukan namin to kung hihiyang sa kanya. Then, okay, ito yung Cerelac niya. Susubukan din namin to. Then, syempre, first time pong kakain ni Baby JR at ito po ang aming papakain sa kanya, ang Gerber. First time pong kakain ni Baby JR ng Gerber dahil po 5 buwan na siya. Pero syempre, pinapakain na po namin siya ng mga food, yung mga carrots, putas, gulay na dinurog, ganun. Pero syempre, subukan natin itong Gerber para sa kanya. So, mami, sunduin ko na si Ate Tisha. Okay, bye-bye. Anong oras na? 9 o'clock na ng gabi. Hindi pa sila tapos sa practice ng banda nila. Ayun, tumutugtog pa sila sa loob. So, bago umuwi, jajaman ko muna yung anak ko. Para at least may banding kami ngayong araw, di ba? Ano? Pinig ba? Okay, thank you very much! Tugtugan mo nga ng huling sayaw. Papangunahan na po ng drummer! Oh, thank you! Oh, ngayon uwi na. Alas 10 na. Yaki na tayo sa mga nanay-nanay nyo. Tayo mag-uwi na. Alas 10 nga. Yaki tayo sa nanay mo. Ginabi na tayo. Tisha, tawagin mo si Kuya Hek at sabi ni mami niya sa atin sumabay. So ito, sakay natin to dito. Alas 10 na. Pati yung suit natin. Sakay na kayo. Diyan, dito. Puno na sa likod eh. Time check. 9:49. Oh, pahinga natin, Tisha. Maga pa bukas. Papaalam na tayo kay mami. Punta tayo sa Bella Villa ngayon. At tayo jam lang na konti doon. Ano mami, punta namin sa Bella Villa ha. So ito guys, Kuhek, pakita ka tayo. Ito ay kapartner ni Ate Tisha sa JS Pom. Sasayaw mo nang maigi si Ate Tisha ha. Paano sayaw nyo doon? Paano sayaw nyo? Cha-cha? Oh. Oh, Kuya Hek, may bibigay lang ako sa iyo. Pandagdag sa mga gastusin. Pandagdag sa mga gastusin. Uy! Pandagdag sa mga gastusin, Kuya Hek ha. Ng iyong JS. Gusto ko gwapo ka sa JS mo. Ha? Ano ba yung tsura ng coat mo? Patingin muna ako ha. Po kasi kapartner po ito ng anak ko ni Ate Tisha. Ito po pala ay pinsan ko. O, so ito daw ang kanyang coat to. So in-invite po niya na makapartner si Ate Tisha. O, Kuhek, bumili ka ng mga pangailangan mo. Huwag mag-iinom. Mag-aaral mabuti. O, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Palagdag mo yan ha. Okay na yan. Oh. Ay, humalik. Ay, dagdagan pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh. Oh. Laplapan tayo. Oh, akin na. Ano? Ako din. Ako din. Oh, Kuya Hek ha. 20,000 yan. Pandagdag sa mga coat-coat mo. Bumili ka ng sapatos mo. Gusto ko pogi ka sa JS mo ha. Okay po. Kuya Hek. Hoy, meron ka na. Okay na yan, meron ka na. Sa akin. So ito ay mami po ito ni Kuya Hek. So ito po si Auntie Nancy. Ito po ang mami ni Kuya Hek. Yan po isa sa mga nagpalaki sa akin. At Kuya Hek, JS mo na. Pag high school, dapat may pera. Kasi bakit? Mamaya magkakaayaan kayo dyan. Alam mo, yung magpaglabas-labas. Kakain ka na, pero huwag mag-iinom. Yan ang mga high school life, eh, di ba? Yan ang mga nakakamit sa mga high school life. Yung after JS prom, yung halimbawa road trip, halimbawa yung magkakasama, tawanan, kasi isang araw, matanda ka na, may pamilya ka na, sasabihin mo, the best talaga ang high school. Ha? Ayan, sige. Po. Thank you! So, nakapagod yung araw na to. Time check, alas 10 po ng gabi. Kita nyo may aking matabagsak na. Gusto mo pahinga. Pero maya pa tayo magpapahinga mga launa, gano'n. Kasi ngayon,
Nakapractice naman kami ng konting tugtog lang. Sabi ko nga, bibisita sa atin si Nael Mano. So gusto ko pagpunta nila dito. Meron tayong mga jamming na mangyayari. Alam nyo, ngayong maghapon ko kahit sobrang pagod na pagod ako, ito yung isa sa pinakamasaya sa akin ngayong gabi. Na natapos yung araw ko, na nakapagpasaya ako ng mga mahal ko sa buhay, lalo na sa asawa ko, sa mga anak ko, sa auntie ko, sa pinsan ko, na partner ng aking anak, na napasaya ko sila. Yung pagod ko parang, yung ganun, sarap. Kahit pagod, ang sarap sa pakiramdam. Okay, so ito, nakadating tayo sa Bella Villa. Kasama natin si Goms. Goms, tulungan mo magbaba dito. Dali mo itong bass guitar. Ako magdadala itong aming lulutuin. So, meron tayo itong bangus, yellow. Hahanda siyempre tayo ng food natin. Mga konti-konting food lang. Habang kami natugtog, at least may makakain, di ba? Dito mo lang siguro ilagay sa kwarto. Mababa tayo ng gamit. Ito naman yung ating drum pad. Lagyan natin ito dito. Ako ay magluluto. Yan, painitin lang natin to. Lagyan ko siya ng mantika. Hintayin natin yung uminit. So, itong marinated na bangus. Lagyan ko siya dito. Uy! Ating prituhin. Uy! Nakakatakot. Ay! Wala mo magluto. Ano oras na? Alas 12 na. Gising ka pa. Wala ka ba yung pasok bukas? Lalabas ko lang. Lalabas mo sa store? Ano oras ang pa-duty mo bukas? Tanghali pa. Okay, pwede kang tumambay. So ako, nagluluto po ako ng marinated na bangus. Time check 12 midnight na po. At bukas ay maaga pa tayo dahil ang gagawin ko naman bukas ay magabi daw ng mga bata. Gigising ako ng mga alas 7, alas 8. Ganyan talaga pag buhay magulang, talagang kailangan hands-on ka sa mga bata. Dahil medyo crunchy na siya. Ito ang gusto ko sa bangus, yung medyo crunchy ang balat. Kaya babalik na din ko na siya. Ayan, medyo brownies na siya. Ito medyo gusto ko dito sa laman ng bangus, yung medyo sunog. Ayan, tulad nito. Chef Maynard, pasado ba to? Sarap yan. Dahil syempre isda yan, squid ball, pwede kong tirahin dyan, ano? Tapos, kikiam. Tapos medyo lalaksan mo ng konting apoy. Dito ko lulutuin na sisig natin. Iahon ko na to. Lagay ko na siya dito. So, kung ang sisig natin, dito ko lulutuin. Painitin ko lang yan. Pagkainit niyan, lagyan ko siya ng konting mantika lang. Ito, may butter tayo. Lagyan ko siya ng butter. Yan. Pare, pahingin naman ako ng itlog. Isa pa, may itlog pa ba tayo dyan? Okay, so ito. Ayan o. Uy, pwede ba to? Namasag eh. Oh, double yolk to guys. Dalawang yolk niyan. Kalat natin siya. Buksan ko to. Dito lang gagawin ko dyan. Pasuyo, lagay mo sa loob. Basagin ko to. Pang. Yan. 4 na itlog yan. Yan, chachap na ni Maynard yung sili. Lagay mo ating sili kasi gusto ko medyo mahalang. Tapos, ilalagay ko na tong 4 na itlog. Yan. Haluin natin to. So, ito ang ating sisig. Toper, pasuyo ako. Lagay mo sa loob yan, Toper. So, ngayong araw na to, ngayon pa lang po natapos ang gabi ko. Papasalamat po ako sa lahat ng sumusuporta, mga nakakasama ko, sa mga followers ko. Siyempre, kung di dahil sa inyo, wala ako dito. Magandang gabi. Good night. Ay, teka lang. Toper, pakita ka. Siyempre, thank you sa nakasama ko sa maghapon na to. Toper. Chef Maynard. Yan, kakaut. Bye.